Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong Midnight CJ na muling magbabahagi ng isang magandang kwento. Ang kwento po natin sa araw na ito ay patungkol sa isang broken family na ipinadala po sa atin ng magkapatid na Anthony at Chuck. So, ano nga ba ang kwentong ito? Tara, at huwag na natin pang patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Nay, para sa'yo. Ano ito? Sulat. Galing dun sa magaling mong asawa. Binasa yon ng Nanay Aruba. Pagkatapos sinira-sira yung papel. Teka, Nay, bakit mo naman sinira? Walang kwenta ito. Walang pupunta sa piyesta. Nay naman, di ba kayo natutuwa? Kasi sa loob ng mahabang panahon na kinalimutan tayo ng itay. Ngayon, naalala na tayo. Basta, walang pupunta. Nay, makinig ka sa akin. Bumabawi na ang itay. Oo. Hayaan mo na kami ni Kuya Anthony na pumunta doon. Malabong makapunta roon si Anthony. Alam mo namang nasa kampo. Yan naman ang hirap dyan kay Anthony. Walang ginawa. Kung hindi magserbisyo. Nakakapikon na. Pasko, bagong taon, di mo man lang makasama. Mas mahal niya pa yung baril niya kaysa sa atin. Mahal niya ang bayan. Kaya siya nagseserbisyo. Yun. Hindi mo katulad Chuck. Wala kang ginawa kung hindi pumunta ron sa matandang weirdo. Magpatatro. At ayan, may nakasabit ka ng medalyon dyan sa dibdib mo. Nay, sabi nung matandang pinupuntahan ko, magagamit ko ito balang araw. Itong mga tattoo na ito, mahusay yan. Maraming nagagawa yan. Ay nako, ewan ko sa'yo. Di bale, pupuntahan ko si Anthony. Sasabihin ko sa kanya na mag-leave siya ng ilang araw. Kailangan puntahan namin dun si Itay. Sige, tignan natin kung makukumbinsi mo ang kapatid mo. Sigurado ko, tama na muna paglilingkod sa bayan. Iwanan mo na ang baril at baso naman ang hahawakan namin doon ni Anthony. Tagay ba yun ay tagay? Yan, Chuck. Diyan ka magaling. Tagdating sa inuman. Ba syempre, iba ako eh. Yun ding araw na yon pinuntahan ni Chuck ang kapatid na si Anthony sa kampo. Kasi nga matagal na itong hindi nakakauwi. Medyo malayo din sa kanilang lugar, halos babiyahe siya ng 50 kilometer. Pagdating doon, natuwa si Anthony sa balitang iniimbitahan sila ng tatay sa kapistahan. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, ha, Chuck? Kung totoo yan, nasan yung sulat ng Itay? Babasahin ko. Tol, sinira ni Inay eh. Ano? Sinira? Di man lang hinayaang mabasa ko. Pero tol, totoo talaga. Iniimbitahan tayo ng tatay. Kaya mag-leave ka na, tol. Magsabi ka na sa opisyal mong masungit. Siguraduhin mo lang, Chuck, na hindi mo ako niloloko, ha? Kapag nalaman kong niloko mo ako, tatamaan ka sa akin. Tol naman. Kilala mo ako, loko-loko nga ako. Pero itong pagkakataon na ito, magtiwala ka naman sa akin, tol. Totoo to. Para ito sa Itay natin, di ba? O na, sige. Kailan bales? Sa Martes. Martes? O sige, magpapaalam ako. Yan ang gusto ko sa'yo, tol. Aminin mo o hindi, na-miss mo rin si Daddy Armando, di ba? Daddy. Tatay lang, nakakahiya pag sinabi mo yun. Ganon din yun. Makikita mo, tol, pag nagkita kami ni Daddy Armando, hindi lang yakap ang makukuha niya sa akin. Ikikiss ko pa siya.
Sige na, umuwi ka na nga. Nakakaabala ka na. Darating ako sa Martes ng madaling araw. Sige tol, aantayin kita ha. Oo. Bago sila pumunta sa lugar ng tatay, ilang beses pang kinumbinse ng Nanay Aruba si Chuck na huwag nang magpunta. Nay naman, kasado na ito eh. Kasado na. Kumbaga sa bala, ay sa baril pala, ipuputok na lang yung bala. Ganun yun. Ganun ba yun? Oo inay, ganun yun. Kaya, wag mo na kaming pigilan pa. Kahit sabing 20 years na ang nakalipas simula nung iwang kami ni Daddy Armando. Tatay ko pa rin yun. Siya ang original, di ba? Pero makikita mo kasi doon, yung bagong pamilya niya. Anong masama doon, Nay? Nagseselos ba kayo doon? Hindi naman. Nay, kung anong maabutan ko doon, stepmother ko? Hindi ko stepmother yun kasi ikaw ang tunay ko nanay. May tunay pa ako nanay eh. Ibig sabihin na mga kapatid ko sa ama. Kikis ko din yung mga yon. Oo. Tsaka malay mo inay. Baka dumating ang araw. Doon ko pa makilala yung mamanugangan nyo. Di ho ba? Ay nako talaga Chuck. Sige na nga. Total may edad ka na rin. Wala ka na sa kalendaryo. Hanapin mo ron ang mapapangasawa mo. At isang paalala lang anak, ha? Masyado kang maraming tato sa braso. Sa leg. Aba, baka hindi ka magustuhan ng babae. Kami pa namang mga kababaihan ayaw namin yung may tato. Ikaw lang ang may sabi niyan, Nay. Baka hindi mo alam. Ang mga tatong ito, meron tong simbolo. Sabi ni Apo Roman. Roman? Yun ba pangalan ng matandang weirdong pinupuntahan mo? Hindi weirdo yun, Nay. Mahusay yun. May naitutulong yun sa baryo nang hindi natin alam. Para siyang sundalo din, Nay. Siya ang dahilan kung bakit tahimik ang buong probinsya, inay. Kung ang mga militar, constabulary, army, marines, navy, air force, police, ang kalaban, mga masasama. Ganon din naman si Apo Roman. Masasama din ang kinakalaban pero mga halimaw, mga kumakain ng laman. Ay nako, Chucky. Tigilan mo na nga ako dyan sa pinagsasasabi mo na yan. Hindi na yan totoo. Yun ang totoo, inay. Oo. Teka. 12:00 na pala. Nako, wala man lang akong pahinga. Sigurado mamaya, darating na si Anthony. Sigurado yun. Nay, matutulog muna ako ha. Pag dumating si Anthony, ikaw na magbukas ng pinto, okay? Sige na, matulog ka na. Nay! Chuck! Buksan nyo nga tong pintuan. Kanina pa ako tumatawag dito, hindi kayo nagbubukas eh. Nako, tol! Andiyan ka na pala, tol! Saglit lang. Pagbukas ng pintuan, nakatikim ng batok si Chuck sa kuya niyang si Anthony. Naka-uniforme pa ito. Walang baril pero nandoon sa tagiliran. Naks, tol! Di ba sabi ko sa'yo, iwan mo muna yung asawa mo? Bakit sinama mo pa rito yan? Huwag mo sabihing isasama mo rin sa piyestahan yan. Sinong asawa ba? Yung nasa tagliran mo, tol. Alam kong yan ang yumayakap sa'yo sa gabing malamig. Baliw ka talaga, Chuck. Ba't naman kasi nagdala ka pa niyan? Sagaban lang yan eh. Baka matakot yung mga tao doon kapag nagpunta tayo roon. Pag nakita sa'yo yan. Lalagay ko naman to sa bag. Tsaka, Naks, tol! Ang lakas ng dating mo! Naka full battle gear ka, tol! Saan ba digmaan? Sa pistahan? Wala kang kakalabaning rebelde roon. Peaceful ang lugar doon, tol! Ganun ba? Bakit naman ako mag-uniforme papunta roon? Siyempre, nakasibilyan. Tapos, yung asawa mo, nandyan pa rin sa bag mo? Ganun din yun, tol! Ganun ba yun? Okay, kayong dalawa. Huwag na kayong magpahinga. Lumakad na kayo. Nay, mano po? Ayun, sa wakas.
Nag-bless din. Mabuti naman Anthony at naalala mong meron ka pang pamilya. Kala ko, namatay ka na sa gera. Sobra naman ho kayo, Inay. Hindi ako madadali doon. Oo, at di na ako nakakauwi pero nag-iingat ako at palagi ako nagdadasal. Ganun ba? Sige na. Kung talagang malakas ka sa Panginoon, sabihin mo doon sa tatay mo na iwan na ang pamilya niya at tayo naman ang maging priority. Naks naman, Nay! Kakaiba yung gusto mo. Hindi na iiwan ni Itay yung bago niyang pamilya. Hayaan mo na siya, masaya na sa doon. Basta tayo masaya rin tayo kahit na yung isa dyan. Yung isa dyan, nakakalimutan tayo. Hoy Chuck, kahit naman nakakalimot akong umuwi, bonbon ko naman kayo pinadadala ng pera. Di ko naman kayo pinababayaan Kahit na tol, iba yung presence mo. Katulad niyan, kailan ka huling umuwi dati? Sa pagkakatanda ko, 1 taon, 2 buwan, 2 araw, at 5 oras. Aba, tandang-tanda mo pa. Siyempre naman, tol. Kahit gaganto-ganto ako, maramdamin to, tol. Maramdamin. Dami mong sinasabi, pasok mo na nga tong bag ko. Sige, tol. Diyan ka naman magaling eh. Kamo nga, isa kang militar. Sa oras na yon lumakad na ang magkapatid. Sasakay lang sila ng bus papunta sa lugar ng tatay niya. Malayo ang biyahe, halos aabutin ng 14 oras. Magpagayon pa man, wala naman silang naging problema sa biyahe at nang makatungtong sila sa nasabing baryo ng kanyang ama. Nagulat ang magkapatid kasi eto na ba talaga ang lugar na pinuntahan ng tatay niya na pinagtaguan sila sa loob ng mahabang panahon? Teka tol, sandali lang. Bakit? Anong klaseng lugar ba ito? Wala yatang tao rito. Hindi yata tama tong napuntahan natin. Ito ba yung pinagtaguan ni Itay nung panahong naghiwalay sila ni Inay? Baka doon pa sa gawi doon. Teka, parang duda ako eh. Hoy Chuck, ikaw mas masahol ka pa sa sundalo kung makiramdam eh. Ako na sundalong kapatid mo, wala akong nararamdamang masama rito. Tol, ibahin mo ko. Kung ikaw, naglilingkod ka sa bayan, pues ako ganun din. Sundalo rin ako, tol. Nakita mo tong mga tattoo ko na to? Yan ang patunay. Tsaka ito. Ano ba yun nasa dibdib mo na yan? Medalyon to, tol. Galing to kay Apo Roman. Medalyon Eh ano namang magagawa niyan? Kaya bang sumalag ng bala niyan? Oo naman. Gusto mo akin ibaril mo. Suot mo to. Putukan kita. Ikaw talaga, Chuck. Puro ka talaga biro. Para lang masabi mong wala akong walang tara na. Sa pagpapatuloy ng paglalakad ng magkapatid, muling napansin ni Chuck yung kawalan ng buhay sa baryo at sinasabing piyesta. Piyesta ba talaga? Tao po! May tao ba rito? Wala yatang tao rito eh. Mukhang na wrong turn yata tayo, tol. Piyesta ba talaga yung ganyan? Hoy, baka mamatanda ka rito Mamatanda? Nakikita mo tong medalyon ko? Oo na. Puro yan na lang pinagyayabang mo yung medalyon mo. Tol, sinasabi ko sa'yo, hindi ko gusto pakiramdam ko rito, tol. Parang feeling ko may nagmamasid Halika na, lumakad na tayo. Sige. 10 minuto pang naglalakad ang magkapatid. Sa unang pagkakataon, nakakita sila ng bahay. Tagumpay! Ito na yon! Sigurado ako! Tao po! Hoy, sinabi nang huwag kang sumisigaw Baka mamaya mamatanda ka rito. Tol! Ito lang ang katapat niyan. Oo na, medalyon na naman. Naglakad pa sila bahagya at doon nakakita na sila ng sunod-sunod na bahay.
napansin nilang sa isang kubkuban merong 4 na bahay. Tapos wala silang makitang katao-tao sa labas ng bahay at maging sa kalsada. Piyesta ha? Happy Piyesta! Ito ba ang piyesta walang banderitas? Walang musiko? Anong klase? Maya-maya pa, may natanaw na rin silang tao sa wakas. Tol, may tao doon nakatayo. O nga no, lapitan ko nga. Manong! Manong! Ano yun? Happy Fiesta! Happy Fiesta naman. Kilala mo ba yung daddy ko? Sinong daddy? Yung daddy Armando ko. Yung pinakamayaman na tao rito sa baryong ito. Tol, ayusin mo naman makipag-usap sa tao. Sila ang umayos. Tayo ang dayuhan, respetuhin nila tayo. Ipakita nila sa atin na itong baryo nila ay talaga namang mahusay. Mababait ang mga tao, yun ang gusto ko mangyari, tol. Pasensya na ho kayo sa kapatid ko. Medyo bolero lang ho talaga yan, komedyante. Hindi, tol. Sinasabi ko yung totoo. Ganun ba? Sino na nga yung taong hinahanap mo? Si Daddy Armando. Armando? Yun bang walang buhok? Anong walang buhok? Iniinsulto mo ba ako? May buhok yung daddy ko. Yun bang palagi nakahubad? Yung malaki yung tiyan, mabalahibo yung braso. Anong malaki yung tiyan? Macho yun. O mabalahibo yung braso, tsaka mistiso tulad naming magkapatid. Mestizo nga si Armando. Doon ang bahay noon. Lumakad kayo dyan. Pagdating nyo sa ikalawang kanto, kumanang kayo. Pagkanan nyo makikita nyo yung nakaparadang karito ng kalabaw. Sa tapat noon, doon ang bahay ni Armando. Yun naman pala. Paligoy-ligoy ka pe. Tara na, tol. Sige, naku Manong, pasensya na ho kayo sa kapatid ko. Komedyante ho talaga yan. Wala yun. Sanay na ako sa bagay na yan. Natunton nila yung bahay ng tatay nila. Pagdating doon, nabungaran nila itong nakaupo. Nakahubad. Malaki nga ang tiyan tapos walang buhok. Teka tol, teka! Hindi ito ang daddy ko! Hindi ito yon! Si tatay nga yan. Hindi! Imposible! Teka. Daddy Armando? Ikaw ba talaga yung daddy? Ikaw na ba ang anak kong si Chuck? Ako nga. Mana po, itay? Itay, mana po. Ikaw naman si Anton eh. Opo, itay. Mga anak ko. Mabuti naman at natuntun nyo tong baryo kong ito. Tay! Daddy! Anong klaseng lugar ba ito? Parang taguan yata ito ng mga takas sa batas eh. Kung totoo yun, tay. Daddy! Tatay na lang kasi. Hindi, gusto ko nga, daddy. Daddy, kung totoong taguan ito ng mga taong takas sa batas. Heto, si Kuya Anthony. Baka hindi mo alam, tay. Sundalo yan. Miyembro siya ng Philippine Constabulary. Ganon ba? Nako Anthony, binabati kita anak. Hindi ko alam na isa ka na palang ganap na sundalo. Ilang taong ka na bang nagsiservisyo sa bayan? 5 taon na ho, itay. Ganon ba? O siya, sige, pumasok kayo sa loob nang makilala niyo yung mga kapatid niyo. Magaganda ba? Aba syempre, mana sa atin. Doon ay nakilala nila ang mga kapatid nila sa ama. Pero yung asawa ng tatay nila hindi nila kinikibo. Kasi nga galit sila doon. Wow! Ang laki naman ng katawan ng kapatid kong ito. Ano pangalan mo, kuya? Anthony. Master Sergeant Anthony. Master Sergeant Anthony? Pangalan mo yon? Sundalo ako eh. Ano yung Master Sergeant? Rango yun. Rango? Anthony anak. Parang napakabilis yata ng kaganapan.
Ilang taong ka palang sundalo pero Master Sergeant ka na. Saan ba bumabase yan? Tay, huwag niyo na lang ho tanungin. Teka lang tay, napansin ko, piyesta ba talaga? Bakit ganito? Wala man lang galaw. Mamaya darating si Kapitan. Sinong kapitan? May kapitan ba rito? Itong liit ng baryong to? May kapitan pa rito? Kung titignan mo parang wala namang nagbabago sa lugar oh. Tignan mo tay. Bako-bako, walang ilaw. Anak, huwag mo siyang questionin. Kahit gaganyan-ganyan yan, ay hindi siya nagpapabaya sa kanyang tungkulin maliban lang sa… San ho tay? Wala. Wala naman. O siya sige, kumain na muna kayo at nakapagluto naman na kami. Nako itay, sinasabi ko sa'yo ha. Di ako makapaniwalang piyesta sa lugar na ito. Pagkatapos kumain ng magkapatid, doon ay dumating ang kapitan. Yun yung lalaking napagtanungan nila kanina. Mga anak, ay naririto na si Kapitan Aristotel. Yan yung kapitan? Ikaw yung napagtanungan namin kanina. Oo, ako nga yun. Ikaw humble ka Di ka nagpapakilalang ikaw pala ang ama ng baryong ito. Di naman kasi kayo nagtanong. Kapitan, magandang araw ho. Anthony ho. Master Sergeant Anthony ng Philippine Constabulary. Kabaro pala eh. Kabaro? Dati akong Marines. Retired na nga lang ako. Bueno. Manong Armando, anak mo ba talaga isang yun? Bakit masyadong maraming tato? Parang malayo yata sa itsura. Ako ba? Teka nga sandali lang, Kapitan Aristotel. Mukhang tinatapakan mo yata pagkalalaki ko. Bakit di mo ako kilala? Nakita mo to? Hoy, Chuck, itago mo nga yung medalyon mo. Aba, maganda yung medalyon mo. Katunayan napansin ko na yan kanina. Gusto ko nga tanungin eh. Kapitan, itong medalyon ko na to, marami ito nagagawa. Siguro kung iisa-isahin mo yan, Chuck. Aba, abutin tayo na hanggang bukas kung ano bang kayang gawin yan. Aba, kulang pa hanggang bukas, tol. Kulang pa. Tigil mo na yan. Kap, happy fiesta pong muli. Bakit po kayo napasyal? Ano ho meron? May gulo ho ba? Ang totoo niyan wala naman. Manong Armando, naihanda mo ba talaga tong dalawang to? Sigurado ako doon, Kap. Naihanda ko talaga at sila ang kinakailangan natin. Kung ganun, matutupad na rin ang matagal nating pangarap. Pangarap? Teka, anong pangarap yon? Tsaka, anong naihanda? Anong ibig mong sabihin, Daddy? Paano naman kami iihanda? Ngayon nga lang tayo nagkita. Mahigit 2 dekada mo kaming pinabayaan. Chucky, sumosobra ka na sa limit mo ha? Tol, nagsasabi ako ng totoo. Ano bang naihanda? Ano bang ibig niyong sabihin? Ipaliwanag niyo naman sa amin. Diba? Malalaman niyo rin ang totoo. Oo. Piyesta ngayon. Pero meron kaming ibang pinaghahandaan. At kaya namin kayo pinapunta rito. Dahil malaki ang may tutulong niyo at alam mo ba, Anthony? Alam mo ba, Chuck? Bago pa man kayo dumating dito, ipinagmamalaki ko na kayo sa lahat ng aking mga kababaryo. Bakit ho, Itay? Ano bang meron? Tapatin niyo naman ho kami. Ang totoo niyan mga binata, hindi talaga kami nagsasagawa ng kapistahan dito sa aming taon-taon. Ano? Bakit pinapunta niyo kami rito? Di naman pala pista. Tol, pasensya ka na tol. Napaglib pa kita de oras. Wala naman pala akong makikitang magandang dayo dito eh. Itay, ano bang dahilan? Bakit niyo ba kami pinapunta rito?
Mga anak, alam kong malaki ang may tutulong nyo. Hindi ko man kayo nabantayan sa loob ng mahabang panahon. Pero merong nagsasabi sa akin kung ano na ba ang kaya nyong gawin. Ikaw, Chuck, alam kong sa loob ng 1 buwan 4 na beses kang nagpupunta kay Apo Roman. Kilala mo si Apo Roman? Oo, kilala ko siya. Katunayan, hinabilin kita sa kanya. Kesa maligaw ka ng landas, mas mabuti nang mapunta ka sa kanya. Nako daddy, kung di mo lang naitatanong, marami na ituro sa akin yung si Apo Roman. At ikaw naman, Anthony, maganda rin ang ginawa mo dahil pumasok ka sa militar. Siguro naman, Kapitan Aristotle, pagkakataon na natin ito para yung pinaghihinalaan nating aswang dito matapos na ang paghahasik ng lagim. Oh, tama ho kayo dyan. Maraming salamat sa inyong dalawa binata. Malaki ang may tutulong nyo. Teka. Nagpunta ako rito para makikain. Para may makilalang bagong chicks. Hindi yung aswang-aswang na yan. Ano ba ito, daddy? Anak, katulad ng sinabi ni Kapitan Aristotle, hindi talaga kami nagsasagawa ng kapistahan dito taon-taon. Pero ngayon, sinabi naming piyesta, magsasaya kami pagkatapos ng problema. Kung gano'n naman ho pala itay, sayang lang pala yung paglilib ko. Hindi masasayang, Anthony. Wala ka man sa official mission mo, pero itong gagawin mo rito sa baryong ito, misyon din ito, anak. Makakatulong din ito para maging tahimik ang baryo namin. Katunayan, isa ito sa dahilan kung bakit hindi ko na kayo nabalikan, dahil mas pinili kong linisin ang baryong ito. Kung hindi mo lang naitatanong, Anthony, Jack, ang iyong ama ay malaki na itulong sa amin simula nang mapadpad siya rito. Oo, maraming aswang dito noon. Ako at ang tatay mo at ang iba pa ay nagtulong-tulong para linisin ito. Marami kaming aswang na ginawang aborito sa pag-aakala naming malinis na ang baryo namin. Pero mukhang nagkamali kami dahil siguradong meron pang isang natitira rito ang nagbabalot kayo tapos iniisa-isa ang mga tao rito. Uy, bakit ho kami pang kailangan? Pwede naman ho siguro. Kayo-kayo na lang, yun nga ang problema. Kung kakayanin namin hindi na sana namin kayo ipatatawag. Kaya lang, ilang taon nang nangyayari ito. Hindi namin malaman kung sino ba talaga ang aswang dito sa amin. Tama siya, mga anak. Kaya't patawarin niyo ako. Kung inakala niyong piyesta, hindi. Pero matutupad yon kung sakaling mahuli natin ang totoong aswang dito sa baryo. Bibigyan ko kayo ng babala. Magaling ang taong yon. Hindi siya basta-basta nagpapahuli at hindi rin nagpapahalata. Ganun ba, itay? Sige. Aalamin na lang ho namin. Naknang, kala ko pa naman, meron na ako may iuwi sa bahay na ipapakilala ko kay Nanay Aruba. Yun pa naman ang pangako ko eh. Hindi naman pala matutupad kasi hindi naman pala totoo. Ay nako naman talaga, oo. Mukhang hindi yata maasahan tong isang anak mo, Manong Armando. Ganyan lang talaga yan, mahusay yan. Turuan na mahusay yan ni Apo Roman. Kung ganon, bukas na bukas, hahanapin natin kung sino ba ang aswang dito sa baryo. Sige. Sa gabing yon nag-inuman sila. May mga dumating din na bisita. Natahimik si Anthony at si Chuck.
dahil sa kakaibang kwento ng mga tao. Ayon sa kanila, madalas silang dinadalaw ng aswang. Yung tipong kapag may buntis sa bahay o kaya bagong panganak tapos may sakit. Ang ibig niyang sabihin mga kasama, kahit na may sakit, ayaw niyang patawarin, ganun ba? Bueno, naririto na ang siyang makakatulong sa atin. Isang bihasa pagdating sa digmaan at isang naturuan ng mahusay na albularyo. Pinapakilala ko sa inyong lahat, Master Sergeant Anthony ng Philippine Constabulary at si Chuck, isang mag-aaral ng mahusay na albularyo. Ano ba ito? Kala ko piyesta talaga. Problema pala sa aswang ang problema rito. Yung palang dadat na namin dito. Aba. Hindi ayos to. Uwi to, Anthony, uwi. Teka, sandali lang, Chuck. Pakinggan mo sila. Di mo ba naintindihan? Kailangan nila tayo. Kailangan? Kailangan lang tayo pag may kailangan sila? Kala ko naman magiging happy together tayo rito. Ngayon makakasama natin si Daddy. Hindi naman pala. Uuwi na lang ako. Sa mga oras na yon nag-alsa balutan si Chuck. Kasi nga hindi niya nagustuhan ang pangyayari. Hindi naman siya pinigilan ng Daddy Armando at Kuya Anthony. Habang naglalakad si Chuck papalabas sa nasabing baryo, napahinto siya dahil totoo nga ang sinasabi ng mga tao sa bahay ng tatay niya. Ano yon? Tao ba yon? Kinikilabutan ako. Sino yan? Sino sinabi yan eh? Huwag mo ako takutin ha. May medalyon ako. Oo. May tattoo pa ako. Itong tattoo na to, nabubuhay to, nagiging ahas to. Ipapapakagat kita rito. Unti-unting lumapit sa kanya yung nakita niyang nakaharang. Laking gulat ni Chuck nang makitang napakalaking mama pala nun. Kung tutuusin hanggang dibdib lang siya, kaya't nakatingala siya habang nakikipag-usap sa mama na yun. Sino ka? Umiinit yung medalyon ko. Umiinit. Aray. Yung tattoo ko parang nabubuhay. Ikaw pala yung sinasabing bisita ng baryo namin. Wala ka rin namang may tutulong. Para sabihin ko sa iyo, taga dito din ako. Lahat sila hindi alam kung sino talaga ako. Ikaw? Aswang! Aswang ito! Wag po! Sinakal siya nung lalaki at binato sa itaas ng puno, kaya't nasalalak siya sa puno ng santol. Mabilis umakyat doon ang aswang tapos akmang susunggaban si Chuck. Huwag po! Huwag po! Ayoko pong mamatay! Ayoko pa! Yan ang pinakagusto ko. Yung mamamatay na pero masayang masaya pa. Nang muli nitong sakalin si Chuck, naibalandra nito ang medalyon niya kaya't napaso yung malaking mama. Nang dahil doon, bigla itong tumalon sa ibaba. Maya-maya pa may mga dumarating na tao. Isa doon si Anthony at tatay niya. Hoy! Sino ka? Ang laki mo. Mga kababaryo, sigurado kung ito na'y aswang na hinahanap natin. Napakapangit ng itsura nito. Halos hindi mo makilala pero mabilis itong nagtatakbo at tumalon sa mga puno kaya't hindi nila nasundan. Mga kasama, huwag kayong tumigil. Ito na ang oras niyan.
Magsasagawa tayo ng isang masayang piyesta kapag natapos natin ang nagtatagong aswang dito sa ating baryo. Magpagayon pa man hindi nila inabot ang nasabing malaking aswang. Hindi rin nila alam. Si Chuck pala'y nasa itaas ng puno. Umiiyak ito roon tapos humihingi ng tulong. Tay! Daddy! Kuya! Hoy! Oh, anong ginagawa mo dyan, Chuck? Tulungan mo ako makababa rito! Ibinaba nila si Chuck nang umiiyak. Tapos, pinagalitan siya ng Daddy Armando niya. Daddy naman kasi. Kala ko naman kasi hindi totoo yung mga asong-asong na yan. Totoo naman pala. Patawarin mo ako, Daddy. Naunahan lang ako nun eh. Malaki lang siya. Pero kung lumit yun nang hanggang bewang ko, sasakalin ko yun. Ano naman nagawa ng pinagyayabang mo medalyon ha, Chuck? Ito? Ito. May naitulong to sa akin. Binalandra ko nga to sa kanya eh. Ayun, napaso. Iniwan ako sa taas ng puno. Matanong lang kita, binata. Ano bang itsura nun? Nakilala mo ba? Tsura? Maitim. Mapalahibo. Mapula yung mata. Mahaba yung buhok. Parang si Rambo, pero hindi. Mas matindi pa kay Rambo yun. Tsaka, mabaho. Tapos, di mo ba talaga namukhaan maliban doon? Hindi tol eh. Di ko talaga namukhaan pero mabaho siya, pangit. Nako, pag nagkita kami uli noon, titirisin ko talaga yon. Hindi ko alam na ang isa ko palang anak lumaki ng ganito. Doon na muna sila nagpalipas ng gabi at tinanggap na rin ni Chuck ang magiging misyon nila sa baryo ng kanilang ama. Good morning, Daddy. Good morning sa'yo, Chuck. Happy Fiesta. Eto na naman tayo eh. Fiesta ba to? Wala ngang babae. Walang musiko. Walang sumasayaw na nagmamajorit yung hanggang dito yung suot. Fiesta ba ito? Happy Fiesta. Wag ka mag-alala. Magkakarne tayo mamaya ng isang kambing. Kambing? Gusto ko lechon. O dililitsonin natin yung kambing. Hindi yon. Gusto ko lechon baboy. Yung malutong yung balat. Tapos may sausawan na yung masarap na sarasang matamis. Nakaw! Panalo yon. Ano ba namang ingay yan, Chuck? Ang aga-aga mo nang gugulo. Nang gugulo? Ibig mo sabihin? Panggulo ako rito? Uwi na ako. Oo, dito ka lang. Ikaw naman talaga, kapatid ko. Hindi ka na mabiro. Nasabihan mo kasi ako ng papagulo ko rito eh. Di, joke lang. Ikaw naman. Tay, magandang umaga ho. Magandang umaga sa inyo. Ihinanda ko na yung kambing para karnihin. Sa likod, may mga tao na. Kayo na lang ang inaantay. Bakit ho? Ikaw raw ang bahalang magkatay nun. Bakit ho ba? Kasi ang sabi ng mga tao, yung mga taga rito, hindi naman sila kumakain ng may dugo. Baka kasi gusto mo yun, anak. Hindi na ho, tay. Kung anong gusto ng mga tao, doon na rin ho ako. Di naman ako maarte sa pagkain eh. At dugo? Ay, masarap yan. Sabi na aproman. Kinukuha niya yung dugo ng kambing, ng manok, ng baboy, ng bayawak, ng kahit na ano pa. Tapos, ganito ito ginagawa niya oh. Nilalagay niya yun sa puno. Oo, tapos sabi niya, sa lahat ng mga alaga ko, ito na ang pagkain nyo. Ito na ang alay ko sa inyo kaya bigyan nyo ako ng mahabang buhay. Ano ba naman yan, Chuck? Pati ba naman yung kwentong barbero na yan sinasabi mo rito? Totoo yun, tol. Oo, ganun niya ginagawa ni Apo Roman. Pampahaba daw ng buhay yun, tol. Oo. Ay naku talaga, oo. Ewan ko sa'yo, tol. Matapos nilang katayin ng kambing, syempre iluluto na at nagpresenta si Chuck.
Walang gagalaw. Ang gagalaw? Ha! Hindi kakain. Ako ang magluluto nito. Gusto ko yung luto ni Apo Roman. Yung bang tinatawag na papaitan. Papaitan? Teka, saan ko nga ba narinig yun? Oo, tama. Doon sa opisyal naming Ilocano. Papaitan ang tawag doon, tol, yung laman loob. Yung sinasamahan ng mapait. Oo, masarap yun. Tapos merong daon ng sampalok. O kaya naman yung, ano nga bang tawag doon sa nakukuha doon sa bundok? Basta yun, dahon yun. Pampasim yun, tol. Marunong ka magluto nun? Oo naman. Ipagluluto kita, tol. O sige. Sarapan mo Oo, tol, akong bahala. Nasarapan naman sila sa luto ni Chuck. Tapos ang sabi roon ng isang matanda. 30 years ago nang huli niya itong matikman sa probinsya ng Ilocos. Napakasarap naman ng luto mo, binata. Abe, ito yung hinahanap kong luto. Ha! Manong! Kung nakita mo lang kung paano kaya niluto, baka hindi mo kainin ngayon. Saan mo ba natutunan yan, ha? Kaya Apo Roman. Si Apo Roman isang Ilocanong albularyong napadpad dito sa probinsya natin. Sabi niya sa akin, kaya siya nandito kasi nandito raw ang misyon. Alam mo itay, ay daddy, kapag nakausap mo yung Apo Roman ko, talaga namang napakatalinhaga magsalita noon. Kilala ko yun si Roman. Isa siyang tanyag na albularyo ng probinsya, kinatatakutan ng aswang. Pero itay, bakit hindi kayo sa kanya lumapit para matapos tong problema niyo rito? Ginawa na namin yon, Anthony. Katunayan, kasama namin siyang tinapos ang problema patungkol sa mga aswang. Kaya lang, nang makalipas ang ilang taon, ayan, may nagtatagong aswang dito sa baryo namin. Kababaryo namin pero hindi namin malaman kung sino ba yon. Sa palagay ko meron siyang ginagamit na isang makapangyarihang mutya para hindi namin siya mabuking. Ang sarap naman ng luto mo, binata. Pwede ba ako mag-uwi? Tsaka yung dugo nito, nasa na yung dugo? Wala na po yung dugo niyan. Inalay ko na sa mga nakatira sa paligid. Yun ho kasi ginagawa ni Apo Roman. May napapansin si Chuck sa matandang yon. Matandang kuba lang naman ito kung titignan. Maliit at kulubot pero mukhang malakas pa rin kumain. Manong, may tatanong ako sa'yo. Ano ba yon? Bakit ang lit-lit mo? Abay, ganun talaga. Ang tumatanda, nakukuba, kumukulubot, lumiliit. Ibig kong sabihin, Manong, bakit ang lit mo pero ang lakas mong tumibag? Kanina ka pa kumakain kanina pa kami tapos. Hanggang ngayon, kumakain ka pa rin, tatang? Bakit ba? Ano bang problema? Piyesta? Pinagdadamot niyo ba ang pagkain? Hindi naman sa ganon, hindi mo ako nagigits Ang ibig ko sabihin, tatang, ang liit-liit mo. Hindi naman malaki tiyan mo. Kanina ka pa kumakain, hindi ka ba nabubusog? Siya nga ho nga naman. Kanina ko pa rin kayo napapansin. Hindi ba kayo nabubusog? Para bang ngayon pa lang kayo uli nakatikim ng pagkain Kapitan, hinihiya mo ko sa mga tao. Alis na ako. Salamat na lang sa pagkain. Umalis ang matanda na yon na tila ba napahiya sa mga taong kumakain. Tignan mo yung taong yon. Nakikain na nga lang. Masama pa ang loob. Nasita kasi. Daddy, sino ba yon? Yon si Gudencio. Yang matandang yan, madalang lumabas ng bahay. Palagi lang yan nasa bahay, nagtatanim-tanim doon sa bakuran. Maswerte nga tayo dahil nakipag-usap yan. Tay, yan bang si Gudencio, wala ba siyang pamilya? Wala. Hindi na siya nakapag-asawa kasi para siyang natroma sa nangyaring pagkain ng aswang sa kanyang asawa. Ano? Kinain ng aswang yung... Totoo ba talaga yon? Totoo talaga yun. Ikaw nga Muntik ka na ring makain ng malaking mama na yun.
Alam niyo mga anak, yang si Gaudencio malaki ang naitulong sa amin niya noong araw nung kami nakikipaglaban dito sa mga aswang sa amin. Paano ba napunta rito yung mga aswang na yun, tay? Kaya sila naririto. Nagustuhan nila ang baryo namin. Madilim. Walang gaanong tao. Ang sabi nila, maganda raw itong gawing kuta. Sayang, ika nga nila. Pero mas nauna kami. Nang dahil doon, hindi kami makapapayag na makikinabang sila sa lupaing ito. Hindi ba, Kapitan? Oo, totoo yun. Kaya pinaglaban namin ang karapatan namin. Pero Kapitan, bakit hindi kayo lumapit sa mga militar? Ginawa na namin yon, Anthony. Ang problema, hindi sila naniwala sa problema namin. Ano pang pagpipilian namin o di kami ng kusang lalaban? Total may karapatan naman kaming gumamit ng itak at ng ibang bagay. Ayun, natalo namin sila kasama ang ibang mga tao rito at syempre dun si Apo Roman. Ganun ho ba? Di ko pa nakikita yung Apo Roman na yun. Parang napakatalinhaga yata ng tao na yun. Talagang matalinhaga si Apo Roman. Bueno mga anak, mamaya meron tayong pupuntahan. Saan ho itay? Basta sumama kayo. Pagsapit ng bandang mga 4:30 ng hapon, lumabas sila ng bahay. Pinuntahan yung sinasabing lugar kung saan merong isang magandang batis sa lugar. Tignan mo yun, Chuck, Anthony. Wow! Ang gandang babae! Ano? Asan ang babae dyan? Ayun tol oh! Naliligo Naku! Ang puti! Wala naman Niloloko ba ako ha? Totoo yun, Anthony. May babae talaga sa batis. Ha? Asan dyan itay? Ayun Tignan mo. Hindi makapaniwala si Anthony sa kanyang nakita. Isang magandang babae nga pala ang naroroon. Nakangiti ito sa kanila. Si Chuck naman unti-unti nang lumalapit sa babae sa batis. Ikaw na yung magiging asawa ko. Pakikilala kita kay Nanay Aruba. Paglapit niya biglang nawala yung babae. Napasigaw tuloy siya ng multo. Multo! Multo! May multo! Halika na rito! Sabi sa akin ni Itay, diwata daw yan! Ano? Diwata? Hindi mas mainam. Hindi siya multo. Ayon kay Mang Armando, kay Kap Aristotel, yung diwata daw na yun ang isa nilang nilapitan noon upang sa gayon humingi ng tulong sa iba pang mga taong may alam kung paano tapusin ang problema sa mga aswang. Tinawag nga raw nito noon si Mang Roman at ang iba pang mga albularyo. Totoo yun. Yang diwatang yan ang siyang naging daan para puntahan kami rito ng ibang makakatulong sa amin noong araw. Totoo. Doon ko nga rin nakilala si Roman at nang malaman kong taga doon pala si Roman, sa aking probinsya, agad kong ipinagbigay alam sa kanya na meron akong anak doon at ang isa sa inyo ay kukunin nga ni Apo Roman. Ako yon. Sa palagay ko anak, meron kang mga nalalaman na halos hindi mo lang muna ginagamit sa ngayon, hindi ba? Opo daddy. Teka lang nga ho Itay. Asan na yung babae? Asan na yung diwata? Ang senyales ng pagpapakita niya sa atin. Senyales na muli siyang tutulong sa atin. Para ano? Para mahanap natin yung aswang? Oo. Sigurado akong magpapadala na naman siya ng albularyo rito. Nako, sana si Apo Roman nang malaman nyo kung gaano kahusay yung tao na yan. O siya, tara na. Bumalik na tayo sa bahay. Laking pagtataka nila kasi habang naglalakad sila nakakita sila ng isang bagong tayong kainan.
Sa tapat mismo yon ng bahay ng matandang Gudensyo. Ito yung matandang kuba na pinahiya nila kanina sa kainan. Para akong bigla nagutom? Ako rin. Ano bang meron dito? Napakabango naman. Teka, sinong may-ari nito? Nagtayo kayo ng karinderya dito? Nang hindi man lang kayo nakikipag-coordinate sa barangay? Ano ito? Bakit may ganito? Kapitan, ikaw pala. Tandang Gudensyo, kanino itong karinderya na ito? Sa akin. Sa'yo? Kailan pa to itinayo? Di mo lang kasi napapansin, Kapitan. Matagal ko na itong ipinatatayo. Masyado kang abala sa paghahanap sa aswang. Kaya hindi mo napansin. Ewan ko ba sa'yo, dumadaan ka naman dito. Ang akin lang naman, Tandang Gudensyo. Nagtayo kayo rito ng bagong negosyo. Di man lang kayo nakikipag-coordinate sa barangay para makakuha kayo ng permit. At isa pa, Tandang Gudensyo. Sino namang kakain sa karinderya mo? Ha? Bakit? Wala bang pera mga tao rito? Armando, kahit papaano tao pa rin naman ako. Gusto kong mabuhay. Aray! Hoy, Tol, anong ginagawa mo dyan? Napaso ako! Hey, binata! Bakit ka pumasok dyan? Di ka man lang nagsasabi! Nagugutom na ako eh. Kain na ako eh. Pumasok na sila ng tuluyan sa loob ng bagong kawang karinderya. Naamoy nila yung napakasarap na amoy. Kaya't naakit din silang kumain. Teka nga lang ho, Tandang Gudensyo. Ito na ba yung mga alaga mo? Oo, Kapitan. Lumingon ka sa paligid ko, wala ka nang makikitang gumagalang kambing. Sarap nito. Tara kumain tayo. Sige. Nako wala nga pala akong dalang pambayad. Ikaw naman, Armando. Ayos lang yan. Unang araw ko ito. Kaya ang kakain ng mga kababaryo ko, libre, maliban sa dalawang ito. Napaso na nga ako ng sabaw eh. Magbabayad pa ba ako? Huwag mo nang tawaran yung tao. May dala naman akong pera. Bayaran na lang natin to. Basta sagot mo ako, Tol. Oo, kung bahala. Nakatikim sila ng papaitang kambing. Halos mas masarap pa raw ito kesa sa naging luto ni Chuck nung nakaraan. Grabe! Naghahalo yung tamis at pait. Napakalambot. Matagal kong pinakukulaan yan. Kaya siguro kilalang kilalang Ilocano. Dito sa gantong klase ng luto kasi talaga namang napakasarap pala. Yung tipong kahit maarting tao mapapakain. Kapag natikman talagang pupurihin, napakasarap, grabe. At hindi lang yan, Kapitan Aristotel. Nagkatay din ako ng baboy. Yung alaga kong baboy na nakatali at minsan pagala-gala sa aking bakuran. Kinarne ko na rin. Baka gusto mong tikman ang specialty ko. Ano ba yan? Yan ba yung tinatawag na... Ito ang tinatawag na sisig kapangpangan. Lahat yon natikman nila. Wala silang masabi kasi talaga namang napakasarap ng luto. Nang dahil doon, maraming tao ang kumain sa araw na yon. Pero halos lahat ng taga roon hindi pinagbayad ni Matandang Gudensyo. Maliban lang kay Chuck at kay Anthony. Pagsapit ng gabi, plano nilang rumonda baka sakaling muli nilang matagpuan ang aswang. Busog pa rin ako Parang nalalasahan ko pa rin yung luto ng Matandang Gudensyo na yun. Ako nga rin Baka hindi tayo makaronda niyan. Parang inaantok ako sa sobrang kabusugan. Ako rin inaantok din ako. Halos sabay-sabay silang nakatulog. Nagising sila umaga na.
Pero paggising nila, nasa ibang lugar na sila at wala sila sa bahay. Hindi lang sila ang mga tao doon. Marami na at mga gising din tapos nagtataka. Nasaan tayo? Bakit tayo napunta sa lugar na ito? Kapitan! Kapitan! Oh, Mang Armando, nandyan din ho pala kayo. Bakit wala tayo sa bahay? Ano tong gubat na to, Itay? Parte pa ba ito ng baryo nyo? Hindi ko alam. Ngayon lang ako napasok dito. Parang meron akong pinagdududahan. Anong ibig mong sabihin? Nasaan yung anak mong isa? Ha? Si Chuck. Wala si Chuck. Tanging si Chuck lang ang hindi nakasama sa lugar na yun. Nandun pa rin ito sa bahay ng kanyang ama at natutulog pang kasalukuyan. Kuya! Kuya Chuck! Kuya! Ano ba? Gising ka ng gising eh. Inaantok pa ako. Kuya, gumising ka na. Bakit wala si Itay? Tsaka si Kuya Anthony, saan sila nagpunta? Kuya, gumising ka na kuya. Ay, baka naman nandyan lang yung mga yon. Hanapin mo. Inaantok pa yung tao eh. Ayon sa bata, mga bandang 12:00 daw, nakita niyang lumabas ang Kuya Anthony at Tatay Armando niya nang nakapikit. Kuya, lumabas sila nakapikit eh. Doon palang napabangon si Chuck nang marinig ang sinasabi ng kapatid. Anong sabi mo? Lumabas sila nang nakapikit? Totoo ba yan? Oo kuya, mga 12:00 ng madaling araw. Naglakad sila nang nakapikit. Akala ko naman nagbibiroan. Nag-uusap pa nga yung dalawa eh. Ano? Saan sila gumawi? Dyan sa likod dyan. Dahil sa hindi pa sila dumarating kahit na meron ng araw, pumunta roon si Chuck upang tignan kung nandoon ang mag-ama. Pero wala siyang nakita maliban lang sa bakas sa mga putik. Nasaan yung mga yun? Nako, problema ito. Mukhang nagkabarit yata yung magtatay na yun ah. Hindi ako sinama. Palibhasa, mas gwapo kasi ako sa kanila. Iisipin ng magtatay na yun na mauungusan ko sila at ako ang magugustuhan ng chicks. Anong kabarit yon kuya? Uy, ba't ka sumunod dito? Umuwi ka. Wala akong kasama dun eh. Bakit? Nasaan sila? Wala nga sila. Yung mga ate mong magaganda, nasaan? Ewan ko. Hindi ko nga alam eh. Hanggang sa sumapit ang dilim. Hindi na umuwi ang magtatay nang dahil doon lumabas si Chuck para isumbong sana kay Kapitan. Kaya lang pagdating sa bahay ayon sa asawa, wala rin daw si Kapitan. Nagising daw sila nang wala ang nasabing Kapitan pati na rin ng ibang mga kapitbahay. Pumunta siya sa kainan ni Tandang Gudencio at sinabi ang nangyari. Alam mo Manang Gudencio, sarap talaga ng pagkain mo rito. Pero Manang Gudencio, bakit ganun? Nawala si tatay, si Kapitan, si kuya at saka ibang mga tao. Bakit kaya ganun? Bakit ikaw di ka nawala? Bakit ako mawawala? Kay lakas-lakas ko pa. Ang nawawala yung namamatay. Yun na nga, ang sabi ko bakit di ka kasama roon? Siguro may magic ka no? Ikaw talagang binata ka. Apurahin mo na nga kumain, libre na yan. Talaga? Libre na ito? Oo, apurahin mo. Pagkatapos kumain ni Chuck, nagbayad pa rin siya pero ayaw tanggapin ng matanda. Kaya't sabi ni Chuck salamat tapos maglilibot daw siya sa buong baryo. Napagod na ako't lahat. Nasaan na ba yung mga yun? Anong pinaggagawa ng mga yun? Ang hirap kasi sa kanila. Porke nakakita ng gwapong katulad ko rito. Ayun, pinaglihiman na ako. Gusto nila, sila lang ang lalakad. Bakit agawin ko ba yung mga chicks nila?
Sumapit na ang dilim pero hindi pa rin umuwi ang mga tao. Nang dahil doon nagpasya na si Chuck na umuwi na lang sa bahay. Tapos nakasalubong siya ng tao. Akala niya yung tao na yon taga roon lang. Kasi isang beses pa lang niya ito nakita. At isa pa, dayuhan lang siya sa lugar na yun. Brad, sandali lang. Nakita mo ba yung tatay ko? Yung kapatid ko? Sa ibang mga tao rito? Oo, nakita ko. Talaga? Halika, sumama ka sa akin. Teka, ba't ako sasama sa'yo? Baka mamaya isa ka lang ding aswang na nagbabalat kayo. Wag ako. May medalyon to. Oh. Nagtatanong ka, hindi ba? Malamang sasagutin ko at alam ko kung nasan sila. Chuck, ikaw lang ang makakatulong sa kanila. At kaya ako napunta rito dahil humingi sa akin ng tulong yung diwata doon sa batis. Ano? Teka, diwata? Yung magandang babae ron. Sabi nga pala ni Daddy, pag daw nagpakita yung diwata, senyalis na tutulungan daw sila. Teka nga, albularyo ka? Hindi. Huwag mo naman akong lokohin. Albularyo matatanda. Hindi pogi. Hindi yung ganyang, nakaw. Wag ako boy, wag ako. Albularyo nga ako. Kanina pa kita gustong kausapin eh. Nung kumakain ka pa lang doon sa karinderya ng aswang. Ano? Anong karinderya ng aswang ang sinasabi mo, si Manong Gudensyo? Aswang yun? Oo. Hindi siguro. Hindi totoo yung boy. Mabait si Manong Gudensyo, nilibre pa nga ako ng pagkain eh. Kung gusto mong malaman ng totoo, sumama ka na lang sa akin. Halika. Sumama nga noon si Chucky at nang mapatapat sila sa karinderya ni Manong Gudensyo, itinuro niya ito habang ito'y nakatayo sa tapat ng mga pagkain sa harapan. Tignan mo, yan ba masasabi mong tao? Ha? Oo nga no. Asan na yung medalyon ko? Wala na. Durog na. Paano na durog? Dinurog na ng matanda. Nung unang pagkain nyo pa lang. Dapat nga kasama ka ron sa mga taong mawawala. Dahil sa sinalba ka ng medalyon mo, hindi ka na isama. Nang dahil doon, dinurog niya ito. At kaya hindi mo nahalata na isa siyang aswang dahil meron siyang ginagamit na makapangyarihang mutya. Ngayon inaasahan ng matandang yan na sa pagtulog mo, hindi ka na pa magigising dun sa bahay nyo at makakasama mo yung tatay at kapatid mo. Pero hindi mangyayari yun. Dahil ikaw, Chuck, meron kang tinatago at yung itinatago mo palalabasin natin ngayon. Ikaw ang makakatulong sa mga taong nawawala rito. Talaga ba? Oo, yung tattoo mo na yan. Hindi naman basta tattoo yan eh. Itinatu sa'yo yan ni Apo Roman, hindi ba? Oo. Hindi tinta yung ginamit niya rito. Parang yung nakakuha niya ron mula sa isang gumagalang hayop sa gubat na naglalabas ng tintang itim. Yun yung ginamit niya rito. Oo, tama ka. Ganon talaga ang ginagamit para ang isang tattoo magkaroon ng sariling buhay. At syempre, sinasamahan ito ng pagdarasal. Ganon ba? Kaibigan, sinabi sa akin ni Apo Roman na talaga may buhay ito. Paano ba ito paganahin? Tulungan mo naman ako. Pagaganahin natin yan. Pero ililigtas mo sila. Haharap ka sa aswang na si Gudensyo. Sige, call ako dyan. Ngayon na. Hindi pa naman ngayon yun. Basta't isinama siya nung tao na yon sa batis. At doon nakausap niya yung babaeng nakita nila. Ayon dito, nagsasabi ng totoo yung nakilalang bago ni Chuck. At ang taong yon ang pangalan ay Nolesto. Siya po si Kanole, mga kaibigan. Siya yung albularyong tinawag nung nakatirang diwata doon.
Ngayon naniniwala na talaga akong aswang yun si Gaudencio. Pero nung nandun siya hindi ko ganong makita eh. Madilim kasi. Medyo malabo pero tara, bumalik tayo ron. Yari talaga sa akin matandang yon. Pagdating nila sa karinderya sarado na dahil nga gabi. Kaya't ang ginawa noon ni Chucky binato niya yung bubong. Maya-maya pa lumalabas ang matandang Gaudencio at may hawak na itak. Sinong bumato sa bahay ko? Talo-talo na ba tayo? Baka akala nyo, kakayanin nyo ako. Hindi nyo ako kilala. Kung sino man ang bumatong nabubuhay pa rito sa baryong ito, lumabas at gagawin kong pagkain. Ako yun. Teka, sino ka? Ikaw? Oo, ako yun. Gaudencio. Isang matandang aswang na nagbabalat kayo sa loob ng mahabang panahon. Base sa aking nakikita, isinakripisyo mo ang buhay ng iyong mga asawa. Mga asawa? Hindi. Asawa at anak. Sinakripisyo mo upang hindi mahalatang isa kang aswang. Nagbalat kayo ka sa loob ng mahabang panahon para hindi malaman ng mga tao rito ang ikaw, yung hinahanap nilang aswang. Paano mo natin na isakripisyo ang buhay ng mga yun? Dugo at laman mo sila. Ipinakain mo sila sa mga kalahi mo. Anak ko sila. Sa akin sila nang galing. Gagawin ko ang gusto ko sa kanila. Dahil hindi naman sila aswang, pati ang asawa ko. Ginawa ko yun para hindi ako mapatay ng mga taga rito. Pero bumabawi na ako. Lahat ng mga taong nawala rito, magiging aswang. Ganon. Pues, ito lang ang itatapat ko sa'yo. Lumabas mula sa puno si Chuck. Galit na galit ito. Matino pa naman ang itsura, hindi nang lilisik ang mata pero may hawak-hawak itong isang maliit na punyal. Tapos yung tattoo sa kanyang braso ay parabang nagkakaroon ng hulma at nagiging usok. Humanda ka sa akin, tanda! Ikaw pala dahilan ha? Bakit sila nawala ha? Teka lang, sandali lang binata. Yung palang nakatato kay Chuck, ito yung kinukuhanan ng trabong ko ng ahas. Dahil ahas po ang nakatatak sa kanya mula leeg hanggang sa braso. Ito yung klase ng ahas na merong dalawang sungay. Yon yung hinuhuli para kunin yung trabong ko ng ahas. Mabilis nitong sinunggaban ang matanda na yun. Isang suntok lang sa kanya ni Chuck tumilapon ito sa kanyang mga lutuan. Napasok din ni Kanole yung buong lutuan niya at nakita niyang tunay ngang mga hayop naman pala ang kinakain niya at pinapakain sa mga tao. Pero syempre, kaya nawala yung mga tao kasi meron itong orasyon ng matandang Gaudencio. Naglakad sila habang natutulog. Patayin mo na ako, bata. Dahil pag di mo ko pinatay, ikaw ang mamamatay. Talagang gagawin ko yun, tanda. Pag hindi mo sila binalik, hindi na sila makakabalik. Dahil lumusot sila sa portal. Lahat ng mga nakakain maliban sa'yo. Ano? Sa portal? Saan mo sila dinala? Wala na, Nole. Hindi na sila makakabalik pa. Dahil ibinenta ko na sila. Napakasama mo. Chuck, mahina lang yan. Wala yang kayang gawin. Tapusin mo na yan. Sa hudyat na yun ni Kanole, lumakas ang loob ni Chuck. Sinuntok niya ng ilang beses yung matanda at eksaktong may kumukulo doon sa malaking kawali. Nashoot doon ng matandang yun. Inakma pa nitong aalis sa kawali pero gumamit siya ng malaking sandok. Kaya hindi nakaalis ang matanda at doon tuluyang nailaga. Asong ba talaga to? Bakit parang mahina? Chuck, oo tama ka, asong yan. Hindi nga lang siya yung katulad ng ibang aswang na kayang
gawin ng lahat. Mahinang aswang lang siya at ang kaya niyang gawin manglinlang. Nolesto, paano na sila, Daddy? Si Kuya, yung ibang mga tao rito. Saan tayo ngayon dadaan? Paano? Huwag kang mag-alala. Ikaw din ang makakatulong sa kanila. Paano? Saan natin hahanapin yung portal na yun? Kahit saan. Halika, sumama ka sa akin. Naglakad silang dalawa ni Kanole. Doon lang naman hanggang sa paglabas ng baryo. Hinawakan niya yung braso ni Chuck. Sabay-sabing, handa ka na ba? Handa saan? Ano bang gagawin? Itong ahas na nakatato sa'yo. Yan yung ahas na kinukuhanan ng trabungko ng ahas. At yung nakalagay sa dibdib mo ngayon. Asan? Ayun oh. Teka, paano doon napunta rito? Yan ang aking trabungko ng ahas. Combine yan. Bubuksan mo yung portal. Ano? Sige na. Huwag mo na akong linlangin. Alam kong kaya mo yan. Alalahanin mo yung huling sinabi sa'yo ni Apo Roman. Kung paano pagaganahin yung nakatato sa'yo. At ngayon, nasa iyo na rin ang trabungko. Iiwan ko na sa iyan. Gamitin mo na, Chuck. Dito ay inalala ni Chuck yung huling sinabi sa kanya ni Apo Roman. Tama nga naman siya. Sa pamamagitan ng makapangyarihang trabungko ng ahas, kaya nitong magbukas ng portal. Ginawa nga yun ni Chuck, kaya't may bumukas na portal sa harapan nila. Magmula sa kanilang kinatatayuan, nakita ni Chuck yung mga mahal niya sa buhay tapos yung ibang mga taong nawawala. Sumigaw siya at inanyayahang lumabas na. Mabilis naman silang narinig ni Anthony at ng iba pa. Ayon pa kay Kanole, hindi magtatagal ng 5 minuto ang portal at sasara din yun. Mabuti na lang, nakalabas na lahat ng mga tao bago ito tuluyang magsara. Anak, saan ka ba nagpunta? Tay, kayo nawala. Teka, sino ito? Kaibigan yan. Siya yung tinawag ng diwata. Ikaw? Ibig sabihin albularyo ka? Oho. Di niyo ba kami nakita? At yung dinaanan nyo, portal ang dinaanan nyo dahil wala kayo sa lugar na ito. Talaga? At kaya kayo napunta dyan. Tinawag yung kaluluwa nyo ng matandang Gudensyong aswang. Siya yung aswang na matagal nyo nang hinahanap dito. At kaya niya, madali kayo napasunod dahil nakakain kayo nung pinakain sa atin sa karinderya. Bakit ikaw? Chuck, di ka nasama. Kasi nga, meron ako medalyon. Ngayon, wala na yung medalyon na yun. Durog na. Pero dahil doon, naisalba niya ako. Natulungan niya ako na hindi makasama sa inyo. At kaya naman pala, meron pala akong misyon. Kung ganun, si matandang Gudensyo pala matagal nating hinahanap. Napakagaling niyang magkunwari. Sinakripisyo niya buhay ng asawa at anak niya para hindi malamang siya ang may iwang aswang dito sa atin. Salamat sa iyo, kaibigan. Walang anuman. Agad ako tumagon nang tawagin ako ng diwata rito sa inyo. At sa iyo rin, Chuck. Salamat ho, Kap. Tol, kalain mo yun? May silbi pala yung pag-aaral mo dun sa matandang Roman? Siyempre naman, tol, pero hindi ko ito magagawa kung hindi dahil sa kanya. Teka, yung tattoo ko nawala. Oo nga no, nawala yung tattoo mo, tol. Saan napunta, anak? Ay, Nolesto, Nole. Paliwanag mo sa akin. Nasaan na yung tattoo ko? Bakit hindi ba sinabi sa'yo ni Apo Roman na isang beses mo lang magagamit yan sa pagbubukas ng portal? At ang pinaka-importante, yung mismong mutya ng trabungko ng ahas nasa iyo na. Galing sa akin yan. Ipinagkakaloob ko sa'yo. Ganun ba yon? Kung ganun, salamat.
Ang ibig mo ba sabihin, kaibigan? Yung tattoo niya sa braso, sa dibdib at sa leeg ay isang ahas na siyang naging dahilan para magbukas ng portal nang kami muling makabalik dito, ganun ba? Tama ho kayo. At hindi ho ito basta gagana kung wala siyang mutya ng trabungko ng ahas. Ayun po sa dibdib niya. Ganun ba? Bilib na bilib pa naman ako sa tattoo niya, napakaganda. Anong klaseng ink bang ginamit doon? Hindi po basta ink. Yun po ay nakukuha sa isang hayop sa gubat. Hindi ho ito nakikita ng mga normal na tao. Ganun ba? Tol, salamat. Ngayon, dinideklara ko dahil tapos na ang problema nating matagal. Magkakaroon na tayo ng tunay na kapistahan. Nilabas ng mga tao doon ang lahat ng mga alaga nila bilang pagpupugay sa kalayaan mula sa panggugulo ng aswang na matagal na nilang hinahanap pero kababaryo lang pala nila. Nagkainuman, nagkainan, nagsayawan. Maging si Kanole ay nakijoin sa kanila. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito ang ating kwento. Sana po ay inyong nagustuhan. Viber and WhatsApp lang po kami pwedeng kausapin, okay? 0948-52-30887. Yan po ang aming WhatsApp at Viber account. Siya nga pala, tanong ko lang po, tagasan ba ang mga subscriber ko? Comment naman po kayo para malaman ko kung hanggang saan po nakakarating ang ating video. Okay, salamat pong muli at mabuhay po kayong lahat. Shout out sa inyong lahat na kulang 10,000 subscriber ng channel kong Midnight CG. Salamat po.